Ano nga ba yung mga benefits of becoming a virtual assistant? Pag-usapan natin. So, work anywhere or work from home, okay? So, work anywhere, in a sense, no, lalo na sa mga freelancing, ganyan, yung mga hawak talaga yung oras. Pero actually, kahit mga virtual assistants, kayang-kaya nyo din naman talaga. Halimbawa, gusto nyo magbakasyon doon sa province nyo, ganyan. And then, make sure lang guys, of course, Wi-Fi talaga ang basic needs ng isang virtual assistant. Okay? And then also, pag gusto niyo talaga magbakasyon sa mga iba't ibang lugar, yan, pag pumupunta kayo sa mga Siargao, Palawan, ayan. Basta make sure niyo lang na may mga um, tawag doon Wi-Fi connection. Okay? Flexible schedule. So, flexible schedule, guys, no, depende talaga, no. May mga full-time positions po kasi as a virtual assistant, may part-time din, and then freelancing. So, pag-usapan muna po natin yung full-time. So, from the word itself, 8 hours a day po, may mga iba't ibang time zone, Eastern time zone, Pacific time zone, Central time zone. So, yun, may mga iba't iba pa. Kaya naman guys, ang pag virtual assistant talaga most of the time, mga graveyard shift din po talaga sila. And then, second one is part-time, 4 hours a day. 4 hours a day at depende din po sa time zone na binibigay ni client. Ito po, ang freelancing po, sila po talaga yung madalas may flexible schedule. Yes, opo, kasi binibigyan po sila mismo ng client nila ng mga certain date and day po kung kailan nila pwedeng i-submit. Halimbawa, ngayon ako yung client, binigay ko ngayon yung project, no, pinagkatawalaan kita bilang aking freelancer or aking tao, project person. So sasabihin ko sa iyo, okay, sa June 30 mo i-send yan kasi medyo mahirap na project. So yun, bibigyan lang kayo o minsan 1 week, 2 weeks ganon. So, it really depends. Pay rate, hourly rate, of course, syempre na nasa Philippines tayo. And dollars po talaga ang sinasahod per hour basis. Yes po, di ba dito sa atin sa Pilipinas sa corporate job, fixed ang ating sahod. And most of the time, ang minimum na sahod po is 12K, no? To 13 to 15K per month na. So, dito sa virtual assistant po, pag naging freelancer kayo, VA or kung ano pa man, minsan ang 15 or 11K nyo, weekly lang. Weekly nyo lang makukuha. Yes. And then, meet clients from different parts of the world. Ayan. So, yung mga nag-i-struggle pa sa self-confidence nila, yan, nag-workout pa, at kinakabahan pa, at takot pa talaga mag-go out sa comfort zone nila. Eto na guys, yung time, no? Kasi, ako based on my personal experience, kahit hanggang ngayon, natatakot pa rin ako. Halimbawa, may meeting ako with this client. Kakabahan ako, pero hindi na, guys, katulad ng dati before yung talagang nag-aspiring pa ako. Naganon lang ako, inhale, exhale, just, yun nga, i-out nyo lang yung takot nyo. And then, after 1 to 3 minutes of talking with the clients, prospects, magiging natural na lang. Nagtatawanan na lang kayo, ganyan. So, go out of your comfort zone, guys. Do not ever be afraid kasi you got your own kumbaga strength, right? So I do have my own strength. Yung weakness ko baka strength mo, yung weakness mo, 'di ba? Baka naman strength ko. Kaya naman guys, sinasabi ko naman lagi na we are always connected with each other. All right, build great references. Okay? So, ibig sabihin yan guys kasi lalong-lalo na pag magaling o kumbaga nagustuhan ka talaga ng isang client, kayang-kaya niya ikaw i-refer sa mga business owners na friends niya then na gusto ding maging VA. Halimbawa, part-time yung hinahanap ng friend niya, pwede kanyang i-recommend. Kasi nangyari yan sa akin, guys. Nirecommend din ako ng client ko sa dalawang dalawang friends niya na home service industry business owners din. And then, ang ginawa is $10 and then yung isa $7 per hour. 'Di ba? Kaya naman guys, no, yung may mga nagtatanong diyan na pang Amazon virtual assistant lang ba or Amazon VA lang ba ang nakaka-receive ng 6 digits per month? No! General virtual assistants can do it also. All right. Professional advancement. Yes, guys, dito kasi sa pagiging virtual assistant, lalo na, sorry, excuse me, lalo na nung nag-hit yung pandemic and everything,
kumbaga naging norm na natin eh. Normal na sa atin yung training, Zoom na, hindi na in person. So yung mga online courses, 'di ba? Ano na 'yan, tawag doon, kayang-kaya mo na yang kayang-kaya mo na mag-register agad or kaya bibigyan ka ni client ng mga online courses para mas lumawak yung knowledge mo. Kaya naman sa ginagawa mo ngayon at na alam kong pinapanood mo ko ngayon, ayan, na kumbaga you are doing it for yourself and for your goals and for your dreams. Yes, I know guys, no, um, sometimes ako personally, no, I am also underestimating myself. Why? I don't know, kasi siguro yung self-confidence talaga. And it's the sometimes thing lang, guys. Kasi we are not perfect. I'm also not perfect. I'm vulnerable. I'm so transparent with all my students, with my struggles, my weakness. And that's why, guys, na hindi talaga nai-intimidate ang aking mga students or kung sino mang mga nag-register sa akin, mga nagme-message sa akin. And ayun nga, in connected with the professional advancement, kasi kasama kasi yung sa personal ano niyo dun eh, development, yung pagiging maayos niyo kausap, ayan, pagiging honest and trustworthy. Yung kanina pinag-usapan natin about sa qualities. Kasi ano siya eh, kumbaga social media world is the new norm and also doon kasi very advanced yung social media, right? 'Di ba? Saan niyo ba ako nakita? Sa TikTok, sa social media. Kaya naman ang professional advancement dito ay isa sa pinakaimportanteng benefits na makukuha nyo as a virtual assistant. Ayan.